Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal kong mag-aaral sa Yumbing National High School. Andito na naman ang inyong guro na si Ginang Ramilin Kulansi Labadan para magbigay sa inyo ng isa na namang aralin sa Araling Panlipunan ika-10. Ang Module 3 na patungkol sa mga karapatang pantao. Para sa module na ito, mayroon tayong isang most essential competency. At ito ay nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Ang most essential competency na ito ay may tatlong layunin. Para sa knowledge na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pagsulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. At para naman sa skills na kagagawa ng isang malikahing obra na nagpapakita ng kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. At ang panghuli ay ang affective na isa sa buhay ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Bago natin ipagpapatuloy ang ating aralin ngayon, susubukan ko muna kayo kung mayroon ba kayong kaalaman sa ating tatalakayin ngayon. Piliin ang tama kung ang pahayag na sa tingin mo ay tama, at piliin naman ang mali kung sa tingin mo ang mga pahayag ay mali. Una, ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Kabilang sa mga ito ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural. Tama o mali? Very good! Ito ay tama! Pangalawa, itinatag ang United Nations noong Oktubre 24, 1945. Tama o mali? Very good! Tama! Pangatlo, noong 1628 sa England, ipinasa ang Petition of Right na naglalaman ng mga karapatan tulad ng hindi pagpataw ng buwis nang walang pahintulot ng Parliament. Tama o mali? Very good! It is mali! Pang-apat, sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at ang kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. Tama o mali? Magaling! Tama! Panglima, ang Breakley Islander na tanyag sa tawag na Cyrus Islander. Tama o mali? Very good! Tama! Uumpisahan ko ang ating aralin sa isang katanungan. Ano nga ba ang karapatang pantao? Bilang tao, mayroon ka bang mga karapatan? Ako, ikaw, bilang tao, ano-ano ba ang ating mga karapatan? Ang paksang tungkol sa karapatang pantao ay isang paksa na marami ang interesado at ang iba ay naguguluhan. Bakit kaya? Ito ay dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang karanasan na humuhubog sa ating kaalaman batay sa ating relihiyon, uri ng kultura at lipunang ating kinabibilangan. Ang bawat isa sa atin ay taglay ang karapatang ito na nakaayon sa prinsipyo ng paggalang ng kahit sinumang individual na ating makakasalamuha o maging sinuman sa mundo. Ang bawat isa ay dapat nating tratuhin ng may dignidad at bigyang paggalang na naaayon sa aspektong sibil, politikal, ekonomikal, sosyal at kultural. Upang mas maintindihan natin ang paksang ito, may papakita ako sa inyong isang diagram na nagpapahayag
ng kontekstong historikal ng pag-unlad ng karapatang pantao mula sa sinaunang tao hanggang sa pagbuo ng Universal Declaration of Human Rights ng United Nations noong 1948. Noong 539 BCE, sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Idiniklara din niya ang pagkapantay-pantay ng lahat ng lahi. Ang deklarasyon ni Haring Cyrus ng Persia ay nakatala sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag na Cyrus Cylinder. Tinagurian ito bilang world's first Charter of Human Rights. Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba pang sinaunang kabiasnan tulad ng India, Greece at Rome. At ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asya tulad ng Judaism, Hinduism, Kristyanismo, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad, kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kanyang kapwa. At taong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng 16 na Europeyong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. Kinilala ito bilang First Geneva Convention na may layuning isalang-alang ang pag-aalaga ng mga nasugatan at may sakit na sundalo ng walang anumang diskriminasyon. At noong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt. Sino si Eleanor Roosevelt? Si Eleanor Roosevelt ay asawa ng yumaong Pangulo ng United States na si Franklin Roosevelt. Sa pamamagitan ng naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ng dokumentong tinatawag na Universal Declaration of Human Rights. Ang tanong ngayon, ano ba ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR? Ito ay isang mahalagang dokumento na naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Ano-ano mga aspekto ng buhay ng tao ang kabilang dito? Kabilang sa mga ito ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural. Ano-ano bang binibigyan diin ng mga bansang kasapi ng United Nations? Binibigyan diin ng mga bansang kasapi nito na magkaroon ng konkretong balangkas upang matiyak na may bahagi ang kaalaman at may sakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa. Ito ay naging bahagi sa adyenda ng UN General Assembly noong 1946. Paano ba nabuo ang UDHR o Universal Declaration of Human Rights? Nabuo ang UDHR nang maluklok bilang tagapangulo ng Human Rights Commission ng United Nations si Eleanor Roosevelt, ang biyuda ng dating Pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Binalangkas ng naturang komisyon ang talaan ng mga pangunahing karapatang pantao at tinawag ang talaang ito bilang Universal Declaration of Human Rights. At malugod na tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR noong Disyembre 10, 1948 at binansagan ito bilang International Magna Carta for All Mankind. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsama-sama at binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng individual sa isang dokumento. Ito ang naging pangunahing batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kani-kanilang saligang batas. Ilang taon ba ang itinagal bago naging kumpleto ang laman ng UDHR? Umabot ito ng halos 2 taon bago makumpleto ang mga artikulong nakapaloob sa UDHR.
Sa Preamble at Artikulo 1 ng UDHR, inilahad ang likas na karapatan ng bawat tao, tulad ng pagkapantay-pantay at pagiging malaya. Binubuo naman ang karapatang sibil at politikal ang Artikulo 3 hanggang 21. Nakadetalye din sa Artikulo 22 hanggang 27 ang mga karapatang ekonomiko, sosyal at kultural. Tumutukoy naman ang tatlong huling artikulo, ang Artikulo 28 hanggang 30, sa tungkulin ng tao na itaguyod ang mga karapatan ng ibang tao. May ipapakita ko sa inyo na isang diagram na ang laman ay ang buod ng mga piling karapatang pantao na nakasaad sa UDHR. At natapos din ang ating talakayan kung saan ba nanggagaling ang karapatang pantao at paano ba nabuo ito. Ngayon titingnan natin kung kayo ba ay may naintindihan sa ating talakayan. Magbibigay ako sa inyo ng isang activity at ang activity ito ay nakasulat sa inyong learning activity sheet. Sagutan ito base sa inyong mga naintindihan. At magbibigay din ako ng performance task para sa module na ito.